Malakas ang buhos ng ulan at lamig ng gabi pero nasa kalsada pa rin si Loralie. Dala-dala ang mga anak niya sa sinapupunan habang tumatakbo. Nagtago siya agad sa madilim na eskinita upang hindi siya agad mahanap ng mga pulis. Pigil ang hininga niyang sinilip ang 5 pulis na nakasunod sa kanya kanina pa at kahit masakit na ang kanyang hita kakatakbo. Wala siyang planong sumuko. Ilang buwan na siyang pinaghahanap ng mga pulis dahil sa kasalanang hindi niya inaasahang magpapabago sa kanyang buhay. Nang malaman niyang buntis siya, agad siyang lumipat at humanap ng lugar kung saan walang makakakilala sa kanya. Pero dahil naging waitress siya sa isang kilalang restaurant, hindi niya akalain na kilala pala siya ng may-ari at pinsan ito ng isa sa mga pulis na kilala rin siya. Hinipo ni Loralie ang kanyang lumalaking tiyan nang humilab ito. Nananakit na ang tiyan ni Loralie habang dahan-dahan siyang umusod papasok sa mas madilim na parte ng eskinita. Kailangan niyang makahanap ng mas ligtas na lugar. Alam niyang hindi na magtatagal at manganganak na siya. Halos matapilok na siya sa sobrang pagod. Pero patuloy siyang naglakad, desperadong makalayo sa mga pulis na hinahabol siya. Sa kalayuan, natanaw niya ang isang abandonadong kubo. Bagamat sira-sira na ito at mukhang matagal nang iniwan, wala na siyang pakialam. Kailangan lang niyang magtago. Sumilip siya saglit at nang makitang walang tao, mabilis siyang pumasok. Nanginginig si Loralie sa lamig, sa sakit, sa takot. Pero wala siyang ibang magawa kundi umupo sa sulok ng kubo. Habang unti-unti niyang hinubad ang basang damit, naramdaman niya na parang may pumipihit sa kanyang tiyan. Lumuhod siya sa sahig na gawa sa lumang kahoy. At kahit nanginginig, sinimulan niyang itulak ang mga anak niya palabas sa mundo. Isa-isa, tahimik na isinilang ni Loralie ang 3 sanggol sa loob ng kubo. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Pigil na pigil niya ang bawat hininga. Nag-aalalang baka marinig siya ng mga pulis o sino mang malapit. Pagod na siya, pero tinipon niya ang natitirang lakas para balutin ang mga sanggol sa manipis na tela na dala niya. 3. Hindi niya akalaing 3 ang magiging anak niya. Nanginginig siyang niyakap ang mga bagong silang na triplets at sa kabila ng matinding sakit at takot, naramdaman niya ang kaunting ginhawa. Sandali niyang nakalimutan ang panganib sa labas. Nakatutok ang isip sa mga munting buhay na nasa kanyang bisig. Walang makakakuha sa inyo. Bulong niya habang hinalikan ang bawat isa sa kanila. Kahit anong mangyari, ipagtatanggol ko kayo. Lumipas ang 6 na taon at ang 3 triplets ni Loralie na sina Ryan, Roman at Raid ay lumaking malilikot pero mababait na mga bata. Sa kabila ng hirap ng buhay, napalaki silang masayahin at may malasakit sa isa't isa. Ang maliit na kubo na minsan nilang pinagtaguan ay naging mas maayos, salamat sa sipag ni Loralie na nagtatrabaho bilang pizza delivery para itaguyod ang mga anak niya. "O mga anak, alis na ako Magbehave kayo," sabi ni Loralie habang pilit isinusuksok ang pizza box sa bag. "Yes, Mama!" Sabay na sagot ng 3. Pero sa mukha pa lang nila, halatang may kalokohan na namang iniisip. "Huwag niyo nang uulitin yung ginawa niyo kahapon, Bili ni Loralie habang naglalagay ng helmet. Bakit niyo pa pinuno ng tubig ang sapatos ko? Akala ko basa sa ulan." Kasi po, Mama, akala namin mag-grow ka rin ng gills like a fish." "Oo nga, Ma. Sabi ni Kuya Ryan, kapag basa laging paa, magiging superhero ka." Superhero? Tapos ako na namang maglilinis ng kalat niyo, Lahat na lang, pahirap niyo sa akin.
Nagkatinginan ang tatlo at sabay sabing, Sorry po, Mama! pero alam mong may kasunod na namang kalokohan sa utak nila. Basta pagbalik ko, gusto ko malinis ang bahay at huwag kayong lalabas. Baka magkandapa-dapa pa kayo kung saan-saan. Promise po, Ma, hindi kami lalabas. Sigaw ni Ryan pero sabay kindat kay Roman at Raid. Mabuti naman. Hinalikan niya ang bawat isa sa noo ng mga ito. Huwag niyo akong ipapahamak sa mga kapitbahay ha. Ayoko nang balitang naglalaro kayo sa bubong ulit. Naks naman, Ma. One time lang yun. Paglabas ni Loralie ng pinto, bigla siyang huminto at tumingin pabalik sa kanila. At wag niyong uulitin yung pag-order ng pizza gamit ang pangalan ko. Sabay tingin ng tatlo at di makatingin ng diretso kay Loralie. Di na po, Mama. Di na. Kung hindi lang ako natawa nung sinabi niyo sa delivery guy na ako si Wonder Woman, ewan ko na lang. Sige na, alis na ako. Behave ah! Bye, Mama! Take care, Wonder Woman! Sigaw nilang tatlo at sabay tawanan. Habang umaandar na ang motor ni Loralie, naririnig pa niya ang halakhak ng 3 paslit sa loob. Napapangiti na lang siya. Kahit malilikot at puno ng kalokohan ang mga anak niya, alam niyang mababait ang mga ito. Pagkaalis ni Loralie, sabay-sabay na nagkatinginan ang magkakapatid. Oh, anong plano natin? Tanong ni Ryan habang nakangisi. Halatang may iniisip na kalokohan. Tago-tagoan tayo ulit sa bubong. Excited na sigaw ni Raid. Hindi pwede. Biglang sabi ni Roman habang nagbubuklat ng libro na kinuha mula sa kanilang maliit na estante. Magbabasa muna ako. Dami kong gustong matapos dito. Tss, nerd. Walang kwenta yung libro. Samahan mo kami. Hindi ito walang kwenta. Alam mo ba, dito sa libro, natutunan kong tungkol sa iba't ibang lugar. Gusto ko matuto pa para kapag nag-aral na tayo sa school, hindi tayo mapag-iwanan. Napahinto si Ryan at Raid na walang kalokohan sa mukha nila. Matagal na nilang gustong mag-aral, gaya ng ibang bata sa paligid, pero alam nilang hindi kaya ng nanay nila. Mag-aaral din tayo, Roman. Hintayin lang natin si Mami na makaipon ng sapat. Alam mo naman, ginagawa niya lahat ng makakaya para sa atin. Oo nga. Sabat ni Ryan, pero halata sa boses niya na nalungkot din. Kahit di tayo makapag-school ngayon, natututo naman tayo dito sa bahay, di ba? Tsaka, ang dami nating kalokohan na natutunan. Sabay tawa ulit para maibsan ang bigat ng usapan. Ngumiti si Roman pero halatang may lungkot sa mga mata. Pero iba kasi kapag nasa school, gusto ko rin maranasan yung may mga classmate, may teacher, hindi lang puro laro. Darating din tayo dyan. Nilapitan ni Ryan si Roman at tinapik ang balikat nito. Minsan, kailangan lang nating maghintay. Pero habang naghihintay, pwede naman tayong maging matalino sa sarili nating paraan. Tama si Kuya. Kaya tara na. Tigil na yung pagbabasa mo. Tagot-taguan mo na tayo. Saka ka na mag-bookworm mamaya. Napangiti si Roman, kahit pa natatawa sa tawag sa kanya. Sige na nga, pero wag sa bubong ha. Baka maulit tayo ulit ni Mama. Sabay-sabay silang tumayo at nagtakbuhan palabas ng bahay. Sa kabila ng mga pangarap nila, alam nilang ang masayang pagsasama nilang magkakapatid ay sapat na muna sa ngayon. Darating din ang araw na makakapag-aral sila. At sa ngayon, mag-e-enjoy muna sila sa kung anong meron sila. Pagkatapos ng tagu-taguan, napagod na ang triplets, kaya napaupo sila sa sahig ng maliit nilang sala. Grabeng init! Reklamo ni Raid habang pinupunasan ng pawis. Gutom na ako! Wala bang snacks dyan? Wala na! Ubus na yung binili ni Mami kahapon!
Sagot ni Roman habang tinitingnan ang maliit na lalagyan ng pagkain. Di bili tayo sa tindahan. May natira pa akong pera mula sa pinag-ipunan natin. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Raid. Tara na, punta tayo sa convenience store. Biglang umangat ang ulo ni Roman mula sa libro. Wait lang, sabi ni Mama, di tayo pwedeng lumabas ng bahay nang walang kasama. Baka magalit yun pag nalaman. Ikaw naman, Roman. Anong mali ni Mama mabilis lang naman tayo. Tsaka alam ko ng daan, di tayo mapapahamak. Oo nga, anong pwedeng mangyari? Bibili lang naman tayo ng snacks, hindi na tayo babies. Nagdadalawang isip si Roman, pero sa huli, napilit din siya ng kambal. Sige na nga, pero mabilis lang tayo Baka may makakita sa atin. Lumabas na sila ng bahay, naglakad ng mabilis papunta sa malapit na convenience store. Pagdating nila sa tindahan, sabik na agad tumakbo si Ryan at Raid sa shelves ng mga chips. Habang si Roman naman ay naghanap ng instant noodles na puno agad ang kanilang mga kamay ng snacks. Ang dami natin Sana kasya yung pera natin. Habang naglalakad papunta sa counter, napansin ni Roman ang sales lady na masama ang tingin sa kanila. Inilihis niya ang tingin. Iniisip na baka nag-aalala lang dahil sila'y mga bata. Nang mailagay na nila ang mga snacks sa counter, biglang lumapit ang cashier at tiningnan sila mula ulo hanggang paa. Kayo Anong ginagawa niyo dito? Tanong ng cashier habang nakataas ang kilay. Bibili lang po ng snacks. Sagot ni Roman ng maayos. Pero nagdududa ang tingin ng sales lady. Sigurado ba kayo? Dito ba kayo sa area na to nagpuntay? Ang daming snatcher at shoplifter dito. Baka kayo isa sa kanila, Hindi po, may pera kami, Ipinakita niya ang pera nila, pero halatang hindi kumbinsido ang cashier. Bago pa man sila makapagpaliwanag, biglang may dumating na pulis na nakabantay sa labas. Sir, eto yung mga bata. Mukhang kahina-hinala. Bulong ng cashier sa pulis. Agad na lumapit ang pulis sa kanila at masusing tiningnan ang tatlo. Sumama kayo sa amin. Seryosong sabi ng pulis at hinawakan si Raid sa braso. Oh! Sabay-sabay na reaksyon ng magkakapatid. Nagulat si Roman at nagtatakang tanong. Bakit po kuya? Bumibili lang po kami ng pagkain. May report na maraming batang snatcher dito sa area. Hindi namin kayo kilala. Kaya sumama na kayo sa presinto. Pero hindi po kami nagnakaw. May pera kami Walang paliwanag na makalusot. Sa isang iglap, hinuli na sila at isinakay sa police car. Sa presinto, tatlong mukha ng maliliit na bata ang natutulala sa isang sulok. Tahimik lang silang nakaupo. Hindi makapaniwalang nangyari ito sa kanila. Si Ryan na karaniwang palaban, ngayon ay tila natatakot na. Si Raid naman ay patuloy na nagpupunas ng luha. Samantalang si Roman na kahit pilit na kalmado ay halatang aligaga na rin. Paano to? Galit na galit si Mama for sure. Wala tayong kasalanan. Pero paano na pag nalaman niya? Bakit ito ginawa Bata pa lang kayo, magnanakaw na kayo. Anong sasabihin ng magulang nyo? Tanong ng isang pulis. Pero kuya, hindi nga po kami nagnakaw. May pera kami para bumili ng snacks. Wala po kaming masamang ginawa. Alam ko yung mga ganyang drama. Di nyo ako maloloko. Uso yung ganyang modus ngayon. Tatlo kayo. Tatakbo tapos mag-aagaw ng snacks. Wala kayong kawala. Tahimik lang si Raid at Roman pero si Ryan ay tahimik na nagpipigil ng inis. Kuya, sabi nga namin, hindi kami magnanakaw. Bumibili lang kami. Napangisi ang pulis. Ganun ba? Di bakit kayo tinuro ng cashier? Malamang totoo yun. Biglang nagsalita si Raid. Hindi na rin mapigilan ang sarili. Kuya, baka po kasi mukha lang kaming malikot.
Pero hindi ibig sabihin, nagnanakaw na kami. May pera nga kami, di ba? Bakit kami magnanakaw? Bago pa makasagot ang pulis, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang pulis, si Chief Killian. Kilalang mahigpit pero patas. Agad niyang napansin ang 3 bata at ang seryosong mukha ng kanyang tauhan. Anong nangyayari dito? Tanong ni Chief Killian sa malalimang boses at seryosong itsura. Sir, ito po mga bata. Nahuli sa convenience store. Sabi ng cashier, mukhang snatcher daw. Kaya dinampot namin. Ha? Napakunot noo si Chief Killian. Lumapit sa kanila at tiningnan ang 3 magkakapatid. Mga bata, ano bang ginawa nyo? Si Roman ang unang sumagot. Sir, bumibili lang po kami ng snacks. Pero akala nung cashier, nagnanakaw kami. Hindi po totoo yun. Tahimik na tumingin si Killian sa kanila. Tapos lumingon sa pulis. Sinisiguro mo ba na tamang hinala mo? Opo, sir. Malamang snatcher nga po yan. Kitang-kita naman sa area natin. Baka po kasama ng mga batang grupong nagnanakaw dito sa lugar. Hindi pa rin kumbinsido si Chief Killian. Ayoko nang basta hinala. Gusto ko siguraduhin na tamang aksyon natin. Meron bang CCTV sa convenience store? Napalunok ang pulis. Halatang hindi niya naisip ito. Meron po, sir. Pero hindi na po namin na-check agad. Then let's check it now. Ayoko na mamaling bintang. Siguraduhin natin na may basehan ang mga aksyon natin. Sumunod ang pulis, habang ang magkakapatid ay tahimik na umaasa na malilinis ang pangalan nila. Pagdating nila sa convenience store, hinarap agad ni Chief Killian ang cashier na nagturo sa triplets. Ikaw bang nagsabing nagnakaw itong mga batang to? Opo, sir. Kasi po, maraming batang snatcher sa lugar. Akala ko sila yun. Akala? Tanong ni Killian at kita ang pagkadismaya sa muka. Tiningnan mo ba sila ng mabuti bago ka ng bintang? Hindi po masyado. Buksan mo CCTV. Tingnan natin kung ano talagang nangyari. Utos ni Killian. Habang ang pulis na kasama nila ay napatingin sa ibang direksyon na halatang nahihiya. Paglabas ng CCTV footage, makikitang maayos na naglalakad ang triplets papunta sa counter. May hawak na mga snacks at naghihintay na bayaran. Walang kahit anong senyales na nagnanakaw sila. Napakamot ng ulong cashier habang pinapanood ito. Ito bang tinutukoy mong snatcher? Tanong ni Killian at kitang frustration sa boses niya. Mukhang nagkamali ako, sir. Pasensya na po. Akala ko lang. Huwag kang bastang mag-akusa kung wala kang basehan. Kung hindi tayo sigurado, pwede tayong makasira ng buhay ng iba, lalo na ng mga inosenteng bata. Tahimik lang ang cashier. Hindi na nagsalita pa at halatang nahihiya. Si Killian naman ay humarap sa triplets. Pasensya na kayo mga bata. Hindi kayo dapat natakot ng ganito. Babawiin namin ang kaso. Nagkatinginan ng triplets at lahat sila ay parang nabunutan ng tinig. Salamat po, sir. Sabi ni Roman. Basta sa susunod, huwag kayong basta mag-iiwan ng ganitong klaseng sitwasyon. At kayong mga polis, siguraduhin niyong may sapat kayong ebidensya bago kumilos. Dagdag ni Killian, sabay lingon sa kanyang tauhan. Pagkatapos ng usapan, pinalaya na ang triplets at ibinalik sa convenience store para kunin ang mga snacks na gusto nilang bilhin. Lumabas sila na masaya, kahit na medyo pagod at nabigla pa rin sa nangyari. Tama si Mama. Bulong ni Roman habang naglalakad sila pa uwi. Huwag talaga tayong lalabas ng walang kasama. Hirap na nga tayo. Baka mapahamak pa ulit. Oo nga, at least next time alam na natin. Ligtas tayo kay Chief Killian. Tama, pero ang importante, may pagkain na tayo. Sabay-sabay silang nagtawanan habang naglakad pa uwi. Dalang mahalagang leksyon mula sa araw na yon.
Papasok na sana sa isang eskinita ang magkakapatid para umuwi, nang biglang sumigaw si Chief Killian mula sa likod. Oy! Sandali lang! Tawag niya habang mabilis na lumapit sa kanila. Napahinto ang tatlo. Sabay-sabay na lumingon at nagtatakang nagkatinginan. Saan ba kayo nakatira? Tanong ni Killian. Nakakunot noong ngunit nakangiti ng konti. Ang bata nyo pa para maglakad-lakad mag-isa dito. Hindi ba kayo pinagbawalan ng mga magulang nyo? Napaikot tingin si Roman. Halatang nag-aalangan pero sumagot pa rin ng maayos. Diyan lang po kami sa malapit, sir. Sinabi nga po ni Mama na huwag kaming lalabas nang walang kasama. Pero nagutom po kami. Kaya lumabas kami para bumili ng snacks. Nga po, Chief. Sorry po kung napagkamalan kami kanina. Talagang gutom lang talaga kami. Teka, mga batang gutom? Hindi nyo ba alam na delikado sa lugar na to? Tanong ni Killian, pero halatang hindi siya galit. Napansin niyang parang napaka-relax ng pakiramdam niya habang kausap ang mga batang ito, na para bang may kung anong koneksyon kahit ngayon lang sila nagkita. Dapat sinamahan kayo ng mga magulang nyo. Kasi po, busy si Mami sa trabaho. Kaya kami na lang po minsan nang lumalabas para bumili ng pagkain. Pero promise po, susunod na kami sa sinabi nyo. Sa bagay, naiintindihan ko. Pero baka pwedeng matanong, sino nga bang nanay nyo? Nagkatinginan ang magkakapatid. Parang may maliit na lihim na hindi nila agad masabi. Pero bago pa makasagot si Roman, sumabat na si Raid. Si Mami po. Ayaw niyang napag-uusapan siya masyado. Basta, mabait po siya. Pero stricto minsan. Napatigil si Killian. Halatang nahihiwagaan sa sagot. Pero bago pa niya masundan ang tanong, biglang nagsalita si Ryan. Chief, gusto po namin magpasalamat sa inyo kanina. Bibili po sana kami ng ice cream para sa inyo. Kaso, hindi po sapat yung pera namin. Natawa si Killian, pero pilit niyang pinigilan. Ice cream? Para sa akin? Nako, hindi na kailangan yan mga bata. Trabaho ko lang yun. Pero hindi nagpapigil si Raid. Hawak-hawak ang maliit niyang pitaka. Kahit na, Chief, nakatulong po kayo sa amin. Gusto po namin magpasalamat. Tara po, treat namin kayo. Napakamot sa ulo si Killian. Hindi makatanggi sa mga ngiti at pilit na pagpupursige ng tatlo. Sige na nga, pero huwag kayong gumastos para sa akin. Ako na lang bibili ng ice cream para sa ating lahat. Naglakad sila patungong maliit na parke kung saan nagtitinda ang paboritong dirty ice cream vendor ng mga bata. Agad na kumaripas si Ryan papunta sa sorbetero habang si Raid at Roman ay tumatawa habang naglalakad kasama si Killian. Manong, 3 sorbetes po, yung may ubet mangga. Sigaw ni Raid. Agad namang sumunod si Ryan at Roman. Ang sarap naman nito, Chief. Makikita mo, mas masarap pa to kaysa sa mamahal na ice cream sa tindahan. Nakangiti si Killian habang tinitingnan ang triplets na parang hindi pagod sa kakatawa at kakulitan. Eto Manong, magkano lahat? Tanong ni Killian habang iniaabot ang kamay sa bulsa. 30 lang bawat isa. Sabi ng sorbetero habang nag-aabot ng cones ng ice cream. Agad na naghalungkat ng pera si Raid mula sa pitaka niya pero biglang napakunot noo. Ay, teka! Kulang palang pera ko. Naku, pati tayo nito. Natawa si Killian. Halatang nahihirapang pigilin ang tawa sa mga batang ito. Akala ko ba treat nyo ako? Pasensya na po, Chief. Sabi ni Ryan habang namumula sa kahihiyan. Nagkamali ako ng bilang ng pera. Kasi po, bumili din kami ng snacks kanina. Napapailing si Killian pero natatawa pa rin. Ay nako, mga bata kayo. Sige na nga, ako na lang magbabayad.
30 lang naman bawat isa, 'di ba? Hindi nyo kailangang gastusin lahat ng pera nyo. Yay! Sigaw ni Raid, sabay kuha ng ice cream at agad na dinilaan. Salamat po, Chief. Next time, promise. Kami na talagang taya. Nagtawanan ng magkakapatid habang nag-uusap-usap sa park. Kasama si Killian na tila nakalimutan ang kanyang pagiging mahigpit na pulis. Chief, bakit parang hindi kayo masyadong strict? Tanong ni Ryan, sabay dila sa ice cream niya. Parang cool niyo po kasi. Napatawa si Killian, sabay kagat ng sorbetes. Nako, hindi ako laging cool ha. Pero minsan, hindi masamang mag-relax kasamang mga mababait na bata katulad nyo. Para po kayong kwento sa TV na mabait na pulis na tumutulong sa mga bata. Nagulat si Killian sa sinabi ni Roman, pero ngumiti siya. Sa bagay. Baka nga. Pero wag na kayong mag-alala. Basta't mag-iingat kayo palagi, lalo na sa labas. Nagtawanan ulit sila habang nagpatuloy sa pagkain ng ice cream, hanggang sa hindi na nila namalayang gumagabi na. Nang matapos na ang pagkain ng ice cream nila, tumayo na si Killian at tinapik ang tatlo sa balikat. Sige mga bata, uwi na kayo. Baka hanapin na kayo ng nanay nyo. Opo, Chief. Salamat po sa ice cream. Salamat din po. Sabay na sabi ni Roman at Raid. Nginitian lang sila ni Killian at habang pinapanood ang mga triplets na tumatakbo papunta sa direksyon ng kanilang tahanan, hindi maiwasang mapangiti ulit ng chief. Kahit hindi niya alam kung bakit, komportable siyang kasamang tatlong batang yon. Masayang naglalaro sa labas ng kanilang bahay ang triplets. Ang triplets ay nagsusungkit ng mga dahon at tumatakbo sa kalsada, malayo-layo sa kung saan sila natiklo ng pulis dati. Nasa gitna sila ng tawanan nang biglang makita ni Roman si Chief Killian na naglalakad papalapit sa kanila. Guys! Si Chief Killian! Tara, lapitan natin! Agad na tumakbo ang magkakapatid patungo kay Killian. Ang kanilang mga ngiti abot hanggang tenga. Chief! 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 Sabay-sabay nilang sigaw. Halos mabunggo si Killian dahil sa kanilang excitement. Napangiti si Killian na makita sila. Oh, ano na naman kayang kalokohan ang ginagawa nyo ngayon? Baka mapagkamalan na naman kayong snatcher ha? Nagtawanan ng triplets habang pumalibot kay Killian. Hindi po, Chief. Promise, mabait kami ngayon. Sabi ni Ryan at nagkukunya rin na parang inosenteng bata. Pero Chief, bakit po kayo nandito? Inahanap niyo po ba kami? Ngumiti si Killian at iniabot ang isang malaking supot na puno ng mga snacks at laruan. Hinahanap ko nga kayo. Dinalan ko kayo ng mga paborito niyong snacks at konting laruan. Ayoko na kayong makita na kulang sa pagkain o pampalipas oras. Nanlaki ang mga mata ng triplets. Sabay-sabay na nagsigawan ng Yay! tila hindi na nila alam kung anong uunahin, ang mga laruan o ang mga snacks na dala ni Killian. Chief, ang dami po nito! Salamat po! Tumalon-talon pa si Roman habang sinasabi yon. Oo nga po, Chief. Ang bait nyo naman. Tara po, pumasok kayo sa bahay namin. Dagdag ni Ryan at mabilis na hinila ang braso ni Killian papunta sa maliit na bahay nila. Papasalamatan kayo di Mama. Ngumiti lang si Killian, pero bago pa siya makapasok, biglang bumukas ang pinto at lumabas si Loralie, ang kanilang ina, na halatang nagmamadali at nagulat sa nakita. Tumigil siya sa harap ng mga anak at agad na pumwesto sa pagitan nila at ni Killian. Nakatitig siya kay Killian na para bang hindi makapaniwala. Killian? Bulong ni Loralie. Halatang kinabahan. Hawak-hawak niya ang mga anak, pinoprotektahan mula sa tila banta. Anong ginagawa mo dito? Natigilan si Killian
para bang hindi makapaniwala sa nakikita. Loralie. Malambot ang boses niya, tila nagulat din. Hindi niya inaasahan na ang hinahanap-hanap niyang kaibigan ay nasa harap na niya ngayon, kasamang 3 batang ito. Ikaw palang nanay nila? Napatigil si Loralie. Mabilis na tiningnan ng triplets na masayang naglalaro pa rin. Oo, ako nga. Bakit ka nandito? Hindi agad nakasagot si Killian. Sa totoo lang, hindi niya alam kung paano sisimulan ang usapan. Hindi niya alam na si Loralie pala ang ina ng mga batang nakasama niya nitong mga nakaraang araw. At higit sa lahat, hindi niya inaasahan na makita si Loralie sa ganitong sitwasyon. Lalo pat alam niyang may kasong hinaharap ito. Ngunit kahit alam niyang wanted si Loralie, hindi niya magawang maniwala na may kasalanan ito. Hinahanap kita, Loralie. Matagal na kitang hinahanap. Alam mo bang gusto kitang makita ulit? Nagkatinginan si Loralie at Killian, ngunit ang kanyang mga mata ay punong-puno ng kaba at takot. Killian, hindi dapat. Dapat kang umalis. Ngayon na, hindi ka dapat nandito. Huwag mo naman akong paalisin ng ganito, Loralie. Hindi ko alam na nandito ka. At hindi ko rin alam na may mga anak ka na. Bago pa makasagot si Loralie, hinila ni Ryan ang damit niya at nagtanong. Ma, bakit mo po pinapaalis si Chief? Mabait naman po siya Dinalan pa kami ng pagkain at laruan. Napaigtad si Loralie sa bayuko para haplusin ang ulo ng anak. Anak, hindi pwede. Kailangan niyang umalis. Nagpipigil si Killian ng emosyon, pero halatang nasasaktan. Loralie, bakit ka ganito? Matagal na kitang kaibigan at alam kong may nangyari. Pero hindi ako nandito para hulihin ka. Napatigil si Loralie sa sinabi ni Killian. Alam niyang wala pang solidong ebidensya laban sa kanya, pero hindi siya pwedeng magpakampante. Lumapit siya kay Killian, tahimik pero mariing nagbilin. Umalis ka na. Kung gusto mo kong tulungan, gawin mo yan sa paraang hindi ka mapapahamak. Hindi mo alam ang sitwasyon ko ngayon. Napaatras si Killian. Halatang nahihirapang intindihin ang mga nangyayari. Gusto niyang magtanong, gusto niyang malaman ang buong katotohanan, pero sa loob-loob niya, ayaw niyang pilitin si Loralie na magsalita. Loralie, bakit hindi mo sinabi sa akin? Alam mo naman na nandito lang ako, 'di ba? Hindi makasagot si Loralie. Tila naguguluhan din sa kanyang nararamdaman. Pero bago pa magtagal ang usapan, bigla niyang hinila ang mga anak papasok sa loob ng bahay. Please, umalis ka na. Huwag na natin tong palakihin. Ayoko ng gulo. Hindi ako kriminal. Pero hindi rin kita pwedeng isama sa sitwasyong to. Nanatiling tahimik si Killian habang tinitingnan ang mga triplets na tila walang ideya sa bigat ng sitwasyon. Babalik ako, Loralie. Hindi kita pababayaan. Ngunit bago pa makasagot si Loralie, dahan-dahang umalis si Killian. Dala ang bigat ng hindi na ipahayag na damdamin at ang misteryo sa likod ng kung ano nga ba ang tunay na nangyari kay Loralie. Pagkatapos ng pagkikita nila ni Killian, bumalik si Loralie sa kanilang maliit na bahay at malalim na nag-isip. Hindi siya makapaniwala na nakita niya ulit si Killian. Lalo na't siya pa ang best friend niya noon at ngayon isang chief police. Pero alam niyang hindi na siya pwedeng manatili sa lugar na yon. Mas delikado na sila ngayon. Lalo't naramdaman niyang pinoprotektahan pa rin siya ni Killian. Isang maling hakbang lang at baka pati si Killian ay madamay. Kinabukasan, pagkatapos ng ilang oras na pag-iisip, nagdesisyon si Loralie na magbitiw sa trabaho at lumipat sa ibang lugar. Pinatawag niya ang mga anak mula sa paglalaro. Mga anak, kailangan nating umalis dito.
Panimula ni Loralie habang nakatitig sa 3 triplets na nakatingin lang sa kanya. Hindi na tayo pwedeng manatili dito. Kailangan nating lumipat sa ibang lugar. Agad na nagsalita si Ryan na tila ayaw sumang-ayon. Bakit ma? Ang siyasaya na namin dito. At si Chief Killian, gusto pa naming makita ulit. Hindi pwede. Delikado na rito. Hindi mo naintindihan ang sitwasyon natin. Kailangan nating lumayo para maging ligtas. Pero mas lalong nangulit si Ryan. Mama, si Chief naman, di ba sabi niya, tutulungan niya tayo? Bakit hindi na lang natin siya hingan ng tulong? Doon na hindi nakapagpigil si Loralie at medyo napalakas ang boses. Hindi niya naintindihan. Hindi lahat ng tao pwedeng pagkatiwalaan. Kahit si Killian. Kailangan nating umalis. Natigilan ng triplets sa sinabi ng ina at si Roman, ang pinakasensitibo sa 3, ay nagsimulang umiyak. Tumingin siya kay Raid na halatang nalungkot din. Tama na Ryan. Baka nga tama si Mama. Hindi natin alam ang lahat. Si Ryan naman napalunok ng laway at huminga ng malalim. Sa huli, ibinaba niyang tingin at tumahimik. Pero baka sa mukha niya ang lungkot. Nang makita ni Loralie ang mga anak na ganito, naramdaman niyang masyado siyang naging matigas. Napaupo siya sa sahig, hinilang mga anak palapit sa kanya. Pasensya na, mga anak. Hindi ko sinasadya na magalit. Ayokong masaktan kayo, kaya ginagawa ko to. Naiyak din si Loralie. Hinagkan niya mga triplets at sabay-sabay silang napaiyak. Alam ko masakit pero kailangan nating lumayo. Mahal na mahal ko kayo, kaya hindi ko hayaang mapahamak kayo. Samantala, sa isang lihim na pulong sa opisina ng isang mataas na opisyal ng pulisya, isang general na kilalang malapit sa sindikato ang tahimik na nag-uusap sa telepono. Siya si General Santiago, isa sa mga utak sa likod ng mga iligal na operasyon na nakatago sa loob ng pulisya. Kausap niya sa kabilang linya ang isang sindikato na pinuno na sabik ng malaman kung nasaan na si Loralie. General, ano na? Nahanap niyo na ba si Loralie? Tanong ng boses sa kabilang linya. Wala pa rin kaming lead. Sagot ni Santiago at halatang iritado. Pero huwag ka mag-alala. Wala siyang tatakasan. Kailangan ko lang mag-ingat sa bawat galaw ko. Bakit naman kailangan mo mag-ingat, General? Tanong ng sindikato na halatang nangungut siya. Wala naman yata silang ebidensya laban sa'yo. Walang ebidensya. Pero kailangan kong hulihin si Loralie para hindi ako mabisto. Kung hindi, baka madiscovery nila na ako ang pumatay kay Major Torres. At kung malaman nila na kasabot ko mga sindikato, patay ako. Sigurado ka bang hindi ka mahuli, General? Ngumisi si Santiago. Walang ebidensya laban sa akin. Sa kung sakaling may makapansin, si Loralie ang ipapain ko. Sa kanya ko ituturo lahat ng krimen. Isa pa, siya mismong nasa lugar nung pinatay si Torres. Polis din siya noon, kaya madali kong mapapaikot ang kwento. Maganda yan, General. Pero siguraduhin mong hindi siya makakawala. Maraming gustong makuha si Loralie. At hindi lang ako. Kapag nahanap ko siya, titiyakin kong hindi na siya makakapagsalita pa. Pangako ni Santiago. Habang patuloy sa paghahanda si Loralie at ang triplets para sa kanilang paglisan, hindi nila alam na mas malaki ang plano laban sa kanila kaysa sa inaasahan nila. Si General Santiago ay nakabantay at kahit wala pang ebidensya, tiyak niyang si Loralie ang kanyang gagawing scapegoat para iligtas ang sarili mula sa pagkakabunyag ng kanyang kasalanan. Sa mga sumunod na araw, hindi mapakali si Killian. Mula nang makita niya si Loralie, hindi mawala sa isip niya ang kaba at mga tanong. Alam niyang may mas malalim pang dahilan kung bakit tinatakasan ni Loralie ang mga otoridad. At bilang isang chief, alam niyang hindi siya pwedeng maging bulag sa mga nangyayari, lalo na't matagal na silang magkaibigan. Alam din niya na kailangang maging maingat dahil ang nasasangkot dito ay ang mismong General Santiago
ang mataas na opisyal na masyadong malapit sa kanilang operasyon. Isang araw, habang nasa headquarters si Killian, napansin niyang may kakaibang kilos si General Santiago. Tahimik itong naglalakad papunta sa opisina niya. Hawak ang telepono at tila may iniwasang masyadong makarinig sa usapan niya. Mukhang may tinatago si General. Bulong ni Killian sa sarili habang pinapanood mula sa malayong lalaki. Nang sumakay si Santiago sa elevator, sinundan nito ni Killian, ngunit nagkunwaring may ibang ginagawa. Pagkatapos makapasok ni Santiago sa opisina nito, dumaan si Killian sa harap ng pintuan at narinig ang pabulong na usapan. Siguraduhin mo na, walang makakita sa akin sa galaw na to. Narinig niyang sabi ni Santiago sa telepono. Kapag nahanap na si Loralie, itapon mo siya sa ilalim ng bus. Tayo lang nakakaalam ng totoo tungkol sa kaso ni Major Torres. Kailangan nating burahin lahat ng ebidensya. Nagulat si Killian sa narinig niya. Kaso ni Major Torres? At si Loralie? Anong ibig sabihin nito? Tanong niya sa sarili. Mabilis siyang lumayo mula sa pintuan at pumunta sa kanyang sariling opisina. Hindi siya mapakali sa mga narinig. Alam niyang may mali. At kung totoo nga ang hinala niya, maaring si General Santiago ang may kinalaman sa krimen na ibinibintang kay Loralie. Nagdesisyon si Killian na mag-imbestiga. Alam niyang mapanganib pero hindi siya papayag na ang kanyang kaibigan na si Loralie ay mapahamak dahil sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Pasimpleng pumasok si Killian sa opisina ni General Santiago habang wala ito. Mabilis niyang kinapa ang mga drawer at mga dokumento. Sa isang sulok ng mesa, may nakita siyang maliit na envelope na mukhang hindi sinasadyang naiwan. Nang buksan niya ito, tumambad sa kanya ang isang set ng mga dokumento, mga report tungkol sa pagkamatay ni Major Torres. Anong ginagawa ng mga papeles na to sa opisina ni Santiago? Bulong ni Killian habang patuloy na nagbabasa. Habang pinagpapatuloy niya ang pagbasa, mas lalong lumilinaw sa kanya ang mga detalye. Nakita niya sa mga report na may isang testigo na nagtuturo kay Loralie bilang isa sa mga naroroon noong pinatay si Torres. Ngunit nang basahin niya ng mabuti ang mga statement, napansin niyang may mga detalye na hindi tugma. Isa pang dokumentong nakuha niya, isang hidden transcript ng interrogation ng testigo. Walang makita sa mukha ng pumatay kay Major Torres. Pero bakit biglang tinuro si Loralie? Bulong ni Killian. Patuloy siyang naghahanap hanggang sa makarating siya sa isang video file na nakasave sa computer ni General Santiago. Agad niyang binuksan ang file. Sa CCTV footage na yon, kitang-kita si Major Torres na naglalakad palabas ng isang gusali kasama si General Santiago. Maya-maya, isang putok ng baril ang narinig at bumagsak si Torres sa lupa. Sa video, si Santiago ang humawak ng baril at mabilis na tumakbo palayo. Nakita rin ni Killian na tila sinasadya nitong kalimutan ng baril na pinangyarihan ng krimen. Ang parehong baril na ibinintang kay Loralie. Nanlaki ang mga mata ni Killian. Si Santiago palang pumatay kay Torres. Hindi siya makapaniwala. Napagtanto niyang si General Santiago ang mastermind sa lahat ng ito. Ginamit niya ang pagkatao ni Loralie para maitagong sarili niyang krimen. At ngayon, gusto niyang ipitin si Loralie para masiguradong hindi mabubunyag ang totoo. Matapos makalabas sa opisina, agad na pumunta si Killian sa isang ligtas na lugar kung saan pwede niyang pag-aralan pa ng mabuti ang mga ebidensya. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Kailangan niyang gumawa ng plano para protektahan si Loralie. Alam niyang delikadong sitwasyon at oras na malaman ni Santiago na may alam na siya, tiyak na siya naman ang isusunod. Habang naglalakad palabas ng building, alam niyang isang malaking responsibilidad ang nasa balikat niya. Hindi lang siya kailangang magtago ng sikreto,
Kailangan niyang gumawa ng hakbang para tuluyan ng malinis ang pangalan ni Loralie at mahuli si General Santiago sa kanyang mga krimen. Sa kabilang banda, isang miyembro ng sindikato ang nag-uulat kay General Santiago. Nakaupo si Santiago sa kanyang opisina, hawak ang telepono, habang ang kanyang tauhan ay nagmamadaling magsalita. Sir, nakita na namin si Loralie. Sabi ng boses sa kabilang linya, halatang sabik na makuha ang atensyon ng general. Agad na naningkit ang mga mata ni Santiago. Saan? At sino ang kasama niya? Nasa isang lumang bahay siya, malapit sa kalsada, papuntang palengke. May kasama siyang 3 bata, mukhang mga anak niya. Napakunot ang noon ni Santiago. Mga anak? Hindi ko alam na may mga anak siya. Ngunit sa isip niya, mas naging madali ang kanyang plano. Kung may mga anak si Loralie, tsak nagagawin niyang lahat para protektahan ang mga ito. Isang matinding ngiti ang umusbong sa kanyang mga labi. Perfect. Hulihin niyo mga bata. Utos ni Santiago. Gamitin niyo sila para pilitin si Loralie na lumabas ng lunggaan niya. Siguraduhin niyong hindi siya makakatakas. Kapag nakuha niyo mga bata, siguradong susunod yun. Ilang oras pagkatapos, tahimik na naglalaro ang triplets sa harap ng kanilang bahay. Masaya at walang kamalay-malay sa paparating na panganib. Ngunit habang naglalaro sila, napansin ni Ryan ang isang itim na van na dahan-dahang tumigil malapit sa kanila. Teka, ano yun? Tanong ni Ryan habang nakatitig sa sasakyan. Napalapit sina Raid at Roman sa kanya nang marinig ito. Bigla, bumukas ang pinto ng van at ilang kalalakihang armado ang lumabas. Agad silang kumilos papunta sa triplets. Tumakbo na kayo! Sigaw ni Roman, pero hindi pa man sila nakakalayo, mabilis silang napalibutan ng mga kalalakihan. Tinangkang lumaban ang triplets, ngunit masyadong marami ang sindikato. Bitawan niyo kami! Sigaw ni Ryan habang sinisipa ang isang lalaki sa binti. Si Raid ay pumiglas sa hawak ng isa pang tauhan at sinuntok ito, pero agad siyang nahawakan sa likod. Kailangan nating tumakbo! Sigaw ni Roman, ngunit bago pa man siya makatakbo, nahawakan na siya ng isang sindikato sa balikat at pinuwersa sa lupa. Ang lalakas ng loob niyo, ha? Natatawang sabi ng isa sa mga sindikato. Pero hindi kayo makakatakas. Patuloy na lumaban ng triplets, ngunit hindi nila kinayang dami at lakas ng mga tauhan ni Santiago. Unti-unti silang nagapi at isa-isang pinasok sa loob ng van. Wala na silang magawa kundi sumigaw at magpumiglas. Bitiwan niyo kami! Hindi niyo kami pwedeng dalhin! Umiiyak na sigaw ni Raid. Ngunit hindi sila pinansin ng mga sindikato. Nang maisakay na silang 3 sa van, mabilis na umalis ang sasakyan palayo sa bahay nila. Anong gagawin niyo sa amin? Tanong ni Ryan habang nanlilisik ang mga mata. Ngumisilang ang mga sindikato. Tumahimik na lang kayo mga bata. Hindi nyo alam kung anong gulong pinasok nyo. Hindi maiwasang mag-alala ang triplets sa maaaring mangyari. Alam nilang kailangan nilang makaligtas. Ngunit sa edad nila, alam din nilang mahirap lumaban sa mga taong handang makipagpatayan. Nang tumunog ang cellphone ni Loralie at sumagot siya, agad na bumungad ang boses ng isa sa mga kapitbahay. Loralie! May mga lalaking dumukot sa mga anak mo! Dinala sila sa isang itim na van! Kailangan mong pumunta dito agad! Nanlaki ang mga mata ni Loralie. Para siyang nabingi sa sinabi ng kapitbahay. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso at parang mawawalan siya ng malay dahil sa takot. Napahawak siya sa tiyan, pilit na kumakalma, pero hindi mapigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ano? Saan sila dinala? Sino yung kumuha? Pasigaw niyang tanong. Hindi ko alam. Basta sinakay sila sa itim na van at mabilis umalis. Bilisan mo! Baka mahanap pa natin sila! Halos malaglag ang telepono ni Loralie.
Nanatiling nanginginig ang mga kamay niya habang tinatanggal ang apron. Hindi na siya nagdalawang isip. Alam niyang may isang tao lang ang maaring makatulong sa kanya, si Killian. Pagdating sa istasyon ng pulisya, halatang balisa si Loralie. Agad siyang pumasok sa main entrance. Walang pakialam sa mga pulis na nagbabantay. Ang dami ng mga tao sa loob pero diretso lang siya kahit na alam niyang mahuhuli siya kapag nakita ng iba. Pero ngayon, wala na siyang pakialam. Loralie Cruzares! Tumigil ka dyan! Sigaw ng isa sa mga pulis nang makita siya. Napalitan ng pagkagulat ang tahimik na atmosphere ng presinto. Bigla siyang napapalibutan ng mga pulis. Lahat sila handang dakpin siya. Pero nagliliyab na ang mga mata ni Loralie. Hindi siya magpapahuli ngayon. Hindi ito ang oras para magpakulong. Tumabi kayo! Sigaw ni Loralie, sabay tulak sa isang pulis na humarang sa kanya. Tinangkang sakalin siya ng isa pang pulis pero mabilis niyang sinipa ito sa sikmura. Nagsimula ang isang maliit na komosyon sa presinto at isang pulis pa ang bumunot ng posas para arestuhin siya. Huwag niyo akong pakialaman! Kailangan ko makita si Killian! Pilit na sigaw ni Loralie habang nanlalaban. Ang mga pulis ay nagulat sa lakas ng loob at tapang ng babae pero hindi pa rin nila tinigilan. Arestuhin na yan! Wala siyang karapatan dito! Sigaw ng isa sa mga pulis. Pero bigla na lang bumukas ang pinto ng opisina ni Killian. Nakita niya ang kaguluhan at agad na tumakbo papunta kay Loralie. Loralie! Tawag niya. Malakas ang tono ng boses at may halong pag-aalala. Tigilan niyo siya! Mabilis siyang lumapit at itinulak ang ilang pulis na sumusubok pang hawakan si Loralie. Nagmadali siyang humarap kay Loralie na halos humihingal sa kaba at galit. Anong nangyari? Bakit ka nandito? Tanong ni Killian, halatang naguguluhan sa biglaan niyang pagsugod ng babae. Halos mangiyak-ngiyak na sa Loralie habang naglalaban ang emosyon sa kanyang muka. Hindi na niya napigilan ang kanyang takot at desperasyon. Killian! Kinuha nilang mga anak ko! I have to find them. I need your help. Hindi ko kaya. Mamatay ako kapag may nangyari sa kanila. Please, tulungan mo ako. Humihikbing sabi ni Loralie habang hawak ang mga balikat ni Killian. Nanlaki ang mga mata ni Killian. Kinuha? Agad na nag-click sa isipan niya ang mga sindikatong binabantayan nila nitong mga nakaraang araw. Loralie, kalma lang. Sino kumuha? Saan sila dinala? Tanong ni Killian at sinusubukang maging mahinahon pero halata ang tensyon sa kanyang boses. Hindi ko alam. Sabi ng kapitbahay namin, may itim na van daw na kumuha sa kanila. Tapos umalis na lang sila. Sila lang ang meron ng Killian. Hindi sila pwedeng mawala. Hinawakan ni Killian ang kamay ni Loralie at dahan-dahang huminga at sinusubukang pakalmahin siya. Okay. Makikinig ako. Pero kailangan mo maging mahinahon para matulungan kita ng maayos. Gagawa tayo ng paraan. Pero kailangan kong malaman lahat ng detalye. Kahit nanginginig pa rin si Loralie, tumango siya at pilit na kinakalma ang sarili. Hindi niya pwedeng sayangin ang oras. Alam niyang tumatakbo ang bawat segundo at lalong lumalayo ang mga anak niya sa kanya. Killian, kailangan nating bilisan. Hindi ko alam kung saan sila dinala pero alam kong may kinalaman to sa mga taong humahabol sa akin. Tumayo si Killian at hinarap ang mga pulis. Tawagan niyo lahat ng unit sa paligid. Maganda kayo. Itim na van ang hinahanap natin. 3 batang kasama. At kung sino man ang nagmaneho, tsak na bahagi na isang sindikato. Agad na kumilos sa mga pulis. Nagready ng mga radyo at sasakyan para sa search operation. Napatitig si Killian kay Loralie. Kahit hindi pa buong kwento, alam niyang may mas malalim na dahilan sa likod ng pangyayaring ito. At sa oras na ito, kailangan niyang magtiwala sa kaibigang matagal na niyang hindi nakita. Loralie, mababalik natin ang mga anak mo.
Pangako ni Killian habang tinitingnan ang mata ni Loralie. Hindi kita pababayaan. Habang patuloy ang usapan ni Loralie at Killian ay biglang pumasok sa eksena ang isang matangkad na pulis, si Colonel Ramirez, isa sa mga mataas na rango sa presinto. Nakasamangot ito habang lumalapit sa kanila. Halatang may mabigat na opinyon tungkol kay Loralie. Anong ginagawa ng isang wanted na kriminal dito sa loob ng presinto? Dapat agad na arestuhin yan. Matalim na sabi ni Colonel Ramirez habang tumitig kay Loralie. Parang hindi man lang alintana ang sitwasyon. Napatigil si Killian at tumingin kay Ramirez. Colonel, may mas mahalagang bagay ngayon. Kinidnap ang mga anak ni Loralie. Kailangan muna natin silang hanapin. Paliwanag ni Killian, sinusubukang huwag magpatinag sa presensya ng kolonel. Pero hindi nakinig si Ramirez. Kriminal yan, Killian. Bakit ka nagpapadala sa emosyon? Hindi natin siya pwedeng basta pabayaan. Mas mabuti pang dakpin na yan bago pa magdulot ng mas malaking problema. Mabilis na lumaban ang paningin ni Loralie, pero ramdam na rin ang takot at kaba. Alam niyang nasa alanganin ng buhay niya ngayon, pero nasa isip lang niya ay ang kaligtasan ng kanyang mga anak. Colonel, wala akong pakialam kung hulihin niyo ako pagkatapos nito. Ang importante ngayon, mahanap ko mga anak ko. Kung tutulungan niyo ako, susuko ako. Pangako, hindi ako tatakbo. Pero kailangan kong tulong niyo ngayon. Sandaling natahimik ang buong presinto. Naaalarma ang ibang mga pulis sa narinig mula kay Loralie. Ang iba ay nakatingin kay Killian, naghihintay ng kanyang desisyon. Si Killian naman, bagaman nakatingin kay Loralie, ay nag-iisip ng mabilis. Alam niyang hindi madaling sitwasyon, pero ramdam niya ang desperasyon ni Loralie. Alam din niyang may mabigat na dahilan kung bakit nagtatago si Loralie, pero hindi siya kailanman naniwala na masama siya. Bago pa makasagot si Killian, muling nagsalita si Ramirez at halatang napipikon. Bakit mo siya tutulungan? Lahat ang ebidensya laban sa kanya. At sino bang ama ng mga bata na kinukuha mo ng todong atensyon sa mga to? Ha? Nasaan ang asawa niya? Wala bang magulang ang mga batang yan na pwedeng managot dito? Sa pagkabigla ng lahat, bigla na lang huminga ng malalim si Loralie. Nanlalaki ang mga mata at halatang napuno na. Nagtagpo ang tingin nila ni Killian bago siya humarap kay Ramirez. Ano bang gusto mong malaman, ha? Sige, gusto mo ng sagot? Sige! Huminga ng malalim si Loralie, halatang pinag-iisipan ang sasabihin. Ang ama ng mga anak ko ay si Killian! Natigilan si Killian. Parang hindi niya na-process agad ang narinig. Nanlaki ang kanyang mga mata at bumigat ang kanyang dibdib. Ano? Halos pabulong niyang tanong. Gulat na gulat sa sinabi ni Loralie. Si Ramirez naman ay nagulat din sa sagot, pero nanatiling may halong duda ang muka. Anong klase kalokohan yan? Si Killian ang ama ng mga batang yan? Hindi ba masyadong convenient? Hindi alam ng lahat na may malalim na ugnayan ang dalawa maliban sa pagiging magkaibigan. Dahil wala namang mali siya ang pagiging close nila, kaya nakakagulat na marinig na nagkaanak sila. Matagal nang may gusto si Killian kay Loralie noon at dahil sa gabing lasing sila, hindi na nakayanan ng dalawa ang bugso ng kanilang damdamin. Gusto mang panagutan ni Killian ang babae, si Loralie mismo ang hindi gusto dahil mas importante sa kanila ang relasyon nila bilang magkaibigan, kahit na alam niya sa sariling nahuhulog na rin siya sa lalaki. Hindi ko na kailangang magpaliwanag sa'yo. Ang mahalaga ngayon ay ang mga anak ko. Gawin na kung anong gusto nyo pagkatapos nito. Pero bigyan nyo ako ng oras para iligtas sila. Hindi ko sila kayang mawala, Colonel. Nakatitig lang si Killian kay Loralie. Halatang hindi pa rin siya makapaniwala sa sinabi nito. Ngunit sa kabila ng pagkabigla, alam niyang kailangan niyang maging matatag para kay Loralie at sa mga bata. Ngayon, higit kailanman, kailangan siyang maniwala sa kanya dahil alam niyang may malaking porsyentong maanakan niya ito kahit isang beses lang itong nangyari.
Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, dahan-dahang huminga si Killian upang maging malinaw ang kanyang isipan. Colonel Ramirez, alam ko maraming tanong, pero pakiusap. Bigyan niyo kami ng pagkakataon para iligtas sa mga bata. Kung totoo man ang sinabi ni Loralie, hindi ba lalo nating dapat silang protektahan? Bagamat nagdududa, tila napilitan si Ramirez na bumalik sa kanyang opisina na nagiiwan ng tensyon sa hangin. Pagkatapos ng ilang sandali, hinawakan ni Killian ang braso ni Loralie. Loralie, kailangan natin pag-usapan to. Pero hindi ngayon. Ang importante, makuha natin ang mga anak mo. Nandito ako. Tutulungan kita. Tumango si Loralie. Bumabalik ang kanyang lakas sa harap ng pangako ni Killian. Alam niyang mapanganib ang bawat minuto na lumilipas, pero sa tulong ni Killian, may pag-asa pa. Nagsimula ang operasyon sa ilalim ng matinding tensyon. Alam ni Killian na nasa peligro ang mga bata, kaya't mabilis siyang kumilos kasama si Loralie at isang piling grupo ng mga tauhan mula sa presinto, mga pulis na mapagkakatiwalaan niya. Kasama nilang ilang miyembro ng SWAT team, ngunit sa loob-loob ni Killian, alam niyang hindi siya maaring magtiwala sa lahat. Lalo na't may mga mataas na opisyal sa likod ng sindikatong tinutugis nila. Si Loralie naman ay hindi mapakali habang nasa sasakyan, hawak ang kanyang baril. Determinado siyang mabawi ang mga anak niya. Kahit pa magbuwis siya ng buhay, ang bawat segundo ay parang isang taon sa kanya at ang bawat tibok ng puso niya ay puno ng kaba. Alam niyang oras na para itama ang mga maling paratang laban sa kanya. Alam mo bang pwedeng mas lalong lumala to kung magpadalos-dalos tayo? Sabi ni Killian habang patuloy na binabagtas nila ang madilim na kalsada. Tumango si Loralie, pero halata sa kanyang muka na handa siyang gawin ng lahat. Wala akong pakialam kung ano pang mangyari. Basta't mailigtas ko lang ang mga anak ko. Pero salamat. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Kahit ano pang mangyari, hindi ko kayang pabayaan ka. Hindi ko hayaang mawala ang mga anak mo. O ikaw. Seryosong tono ni Killian habang binibigyan siya ng mabilis na tingin mula sa driver's seat. Napatingin si Loralie kay Killian. Alam mo bang, hindi ko in-expect na tutulungan mo ako ng ganito. Pero kailangan ko talaga ng tulong mo ngayon. Hindi ko kayang harapin to ng mag-isa. Hinilot ni Killian ang kanyang sentido. Alam kong komplikado tong sitwasyon natin. Lalo na ngayon na nalaman kong ako palang ama ng mga anak mo. Pero may oras para pag-usapan yan pagkatapos ng lahat ng to. Tahimik na tumango si Loralie. Hindi ko sinasadya na itago sa'yo, pero alam ko. Mabilis na putol ni Killian. Hindi na mahalaga yun ngayon. Ang mahalaga, ligtas sa mga bata. Pero Loralie, kapag tapos na ang lahat ng to, kailangan nating ayusin to. Tayong dalawa. Napalunok si Loralie. Hindi sigurado kung paano haharapin ang usapan tungkol sa kanila. Pero ngayon, may mas malaking bagay na dapat unahin. Nagpatuloy ang tahimik na biyahe hanggang sa makarating sila sa isang abandonadong warehouse sa labas ng syudad kung saan iniulat na dinala ang mga bata. Mula sa labas, mukhang tahimik, pero alam nilang hindi ito basta-bastang lugar. Nakakabahala ang madilim at malagim na atmosphere sa paligid. Ang ingay ng tubig na tumutulo mula sa mga sirang tubo at ang bigat ng malamig na hangin. Nagbigay ng senyales si Killian sa kanyang mga tauhan. Be on your guard. Malaking sindikatong pinapasok natin. Loralie, sumunod ka lang sa akin. Huwag kang magkakamaling pumasok na mag-isa. Tumango si Loralie, pero halatang hindi siya makapaghintay na sumugod. Naglakad sila ng tahimik papunta sa gusali at sumilip si Killian sa bintana. Sinisiguradong walang patibong. Ilang mga taong nasa loob at kitang-kita nila mula sa malayo ang triplets. Nakagapos at takot na takot. Si General Santiago naman ay nasa harapan nila, nakangisi, kasamang ilang mga miyembro ng sindikato.
Mukhang nakahanap tayo ng masarap na mga kabalit. Narinig nilang sabi ng isang miyembro ng sindikato. Sigurado kong magkakapera tayo sa mga batang to. Napanginig si Loralie, ngunit pinigilan ni Killian na sumugod kaagad. Huwag muna. Magiging maingat tayo. Nagbigay siya ng senya sa mga kasama at sinimulan ang pag-atake. Bigla na lang nagkaroon ng kaguluhan sa loob. Pumutok ang mga baril at sumugod ang SWAT team sa warehouse. Mabilis na ginulat ang mga tauhan ni General Santiago. Si Loralie at Killian naman ay nagtulungan sa paglusob. Loralie, nasa kanan mo! Sigaw ni Killian habang pinoprotektahan siya mula sa mga bala. Mabilis na nag-slide si Loralie. Pinaputukan ang 2 tauhan ng sindikato bago tumakbo papunta sa mga anak niya. Halos mangiyak-ngiyak siya nang makita ang mga triplets, ngunit nagawang kontrolin ang kanyang emosyon. Mga anak, tahan na, nandito na si Mama. Sabi niya habang mabilis na ginagapos ang mga bata. Mama! Sabay-sabay na sigaw ng triplets. Pero bago sila makalabas, biglang tumambad si General Santiago sa harapan nila. Nakatutok ang baril kay Loralie. Hindi ka makakalabas ng buhay dito, Loralie! Ang tagal kong pinagandaan ng araw na to. Tumingin si Loralie ng diretsyo kay General Santiago. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging wanted. Tinakpan mo ang kasalanan mo sa pamamagitan ng pagsira sa buhay ko. Pero ngayon, tapos na ang laro mo. Sinong maniniwala sa'yo? Akong general. Ikaw? Isang kriminal na nagtatago. Mas mabuting tao pa rin ako kesa sa'yo. Sagot ni Loralie at bilang sumugod at tinadyakan ang baril ni Santiago mula sa kamay nito. Mabilis na nag-agawa ng 2. Ngunit malinaw na sanay si Loralie sa hand-to-hand combat. Isang matinding suntok sa panga ang ibinigay niya kay Santiago, dahilan para bumagsak ito. Hawak-hawak ni Loralie ang baril ni Santiago habang nakatutok dito. Tapos na ang laro mo. Ikaw ang pumatay sa kasamahan natin, hindi ako. Dumating si Killian sa eksena, dala ang isang recorder. Narinig namin ang lahat. May ebidensya kami na matawag mo sa sindikato. Kasama ka sa lahat ng to. Nagulat si Santiago. Hindi! Hindi totoo yan! Set up lang to! Ang daming inosenteng buhay ang sinira mo. Panahon na para managot ka. Pumasok ang mga pulis at tinutukan si Santiago. You're under arrest! Sabi ng isang opisyal habang nilalagyan siya ng posas. Tumingin si Loralie kay Killian. Namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Salamat, Killian. Hindi ko magagawa to kung wala ka. Palagi akong nandito para sa'yo, Loralie. Sabi ni Killian habang iniabot ang kamay nito sa mga triplets. At para sa mga anak natin. Napangiti si Loralie sa huling sinabi ni Killian. Alam niyang sa wakas ay tapos na ang mga pagsubok. Ngunit alam din niyang isang bagong simula ang kanilang kakaharapin. Isang mas ligtas na mundo para sa kanilang pamilya. Pagkatapos ng matagumpay na operasyon at pagkakaaresto kay General Santiago, unti-unting nalantad ang mga madilim na lihim sa loob ng organisasyon ng pulisya. Isa-isang lumabas sa mga detalye ng pagkakasangkot ng ilang mataas na opisyal sa mga iligal na gawain, kabilang na ang pakikipagsabuatan sa sindikato. Marami sa mga opisyal na dati kinikilala sa kanilang posisyon ay biglang naharap sa investigasyon. Si Loralie, na matagal nang itinuturing na kriminal, ay sa wakas nakalaya mula sa mga maling paratang. Dahil sa mga ebidensyang nakalap ni Killian at sa tapang ni Loralie na harapin ang katotohanan, nalinis ang pangalan niya. Ang mga dating kasamahan niya sa serbisyo ay nagulat sa mga revelasyong ito. Pero marami rin ang natuwa sa muling pagbabalik ng hustisya para kay Loralie. Habang nagpapahinga si Loralie kasama ang kanyang mga anak sa kanilang bahay, isang imbitasyon mula sa pulisyang dumating.
Si Major Santos, isa sa mga natitirang tapat na opisyal, ay personal na nagtungo upang kausapin siya. Loralie, alam kong matagal na kitang hindi nakakausap mula noong nagdesisyon kang magtago. Pero gusto kong malaman mo, malinis na ang pangalan mo at handa kaming tanggapin ka muli sa serbisyo kung gugustuhin mo. Nagulat si Loralie sa alok. Hindi niya akalain na muli siyang bibigyan ng pagkakataon na maglingkod bilang pulis. Ngunit alam niyang marami nang nagbago sa buhay niya at ang mga anak niya ang unang dapat niyang isipin. Major, hindi ko inakalang muli akong tatanggapin. Pero marami na rin akong pinagdaanan at hindi ko na alam kung babalik pa ako sa dati. Tumango si Major Santos. Hindi kita pipilitin, Loralie. Pero tandaan mo, may lugar ka pa rin sa amin. Kahit kailan mo gustong bumalik, palagi kang welcome. Matapos ang pag-alis ni Major Santos, nagpa siya si Loralie na magpahinga at pag-isipan ng alok. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng husto, dumating si Killian upang makipag-usap. Loralie, pwede ba tayong mag-usap tungkol sa mga bata? Medyo natigilan si Loralie, ngunit alam niyang darating ang puntong ito. Mula noong inamin niya sa pulisya na si Killian ang ama ng mga triplets, hindi pa nila napag-uusapan ng masinsinan ang tungkol dito. Sige, mag-usap tayo, sabi ni Loralie habang naupo sa isang bangko sa labas ng kanilang bahay. Tahimik na nagtagpo ang kanilang mga mata. Pareho nilang alam na seryosong pag-uusapan nila. Alam ko, medyo nashock ako nung sinabi mong ako ang ama ng mga bata. Panimula ni Killian. At aamin ako, hindi ko to inaasahan. Pero gusto kong malaman mo, Loralie, na hindi ako tatalikod sa responsibilidad ko bilang ama nila. Tumingin ng diretso si Loralie kay Killian. Hindi kita pinilit noon. Hindi ko inisip na kailangan mo akong tulungan. Lumaki ako na sanay sa hirap at kaya kong itaguyod ang mga anak ko ng mag-isa. Ginawa kong lahat para protektahan sila at wala akong ibang inasahan kundi ang sarili ko. Kaya kung gusto mong magbigay ng suporta, tatanggapin ko. Pero hindi ko iisipin na obligasyon mo yan. Sanay na akong magtrabaho para sa kanila at kaya kong itaguyod ang mga anak ko kahit wala ka. Alam ko yan, Loralie. Pero gusto kong maging parte ng buhay nila. Ng buhay nyo. Gusto kong maging ama sa kanila. Hindi lang sa pangalan, kundi sa bawat aspeto ng buhay nila. Napakagatlabi si Loralie. Sinusubukang pigilan ng emosyon. Hindi niya inaasahan na sasabihin ito ni Killian, lalo na't sanay na siyang lumaban mag-isa. Pero alam niyang hindi niya kayang itanggi na malaki ang maitutulong nito sa mga anak nila. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, Killian. Pero nagpapasalamat ako sa lahat ng ginawa mo, sa lahat ng tulong mo. Hindi lang sa mga anak natin, kundi pati na rin sa akin. Bahagyang nangilid ang luha ni Loralie nang sinabi yon. Ngumiti si Killian at iniabot ang kamay para hawakan ng kamay ni Loralie. Nandito lang ako. Huwag ka mag-alala. Hindi kita pababayaan. Hindi ko pababayaan ang mga anak natin. Tahimik silang naupo habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa malapit. Alam nilang marami pa silang kailangang harapin sa hinaharap, pero alam din nilang mas matibay na sila ngayon. Hindi lang bilang mga individual, kundi bilang isang pamilya. Samantala, sa loob ng police station, patuloy ang pag-usad ng investigasyon laban sa mga kasabwat ni General Ramirez. Isa-isa nang nahuhuli ang mga kasangkot at marami ang nagbigay ng kanilang testimonya laban sa dating mga opisyal na naging bahagi ng sindikato. Muling nabuhay ang integridad ng pulisya at sa tulong ni Killian at Loralie, muling naibalik ang hustisya sa sistema. Sa wakas, natapos na rin ang mahabang laban ni Loralie. Malaya na siya mula sa mga kasinungalingan at kasamang mga mahal niya sa buhay,
Handa na siyang harapin ang bagong yugto ng kanilang buhay. Ilang taon na ang lumipas at ang triplets ni Loralie ay masaya na ngayong nag-aaral sa isang tunay na paaralan. Malayo na ang kanilang narating mula sa mga panahong nagtatago sila sa panganib. Ngayon, normal na buhay na ang tinatahak nila, kasama si Killian na mas naging malapit na sa kanila. Sinundo ni Killian ang mga bata mula sa kanilang eskwelahan. Habang sila'y naglalakad papunta sa sasakyan, tahimik ang mga triplets na hindi karaniwan. Alam niyang may kung anong pinaplanong mga ito. Papa, may tatanong kami. Sabi ni Roman, ang isa sa triplets habang hinihimas ang baba na parang nag-iisip ng malalim. Sige, ano yun? Tanong ni Killian habang inaayos ang seatbelt ng mga bata. Crush mo ba si Mama? Diretsyong tanong ni Ryan, ang isa pang triplets, sabay hagik-hik. Nagulat si Killian at muntik nang mabitawan ang seatbelt. Ano? Bakit nyo naman naitanong yan? Nagkatinginan ang tatlong magkakapatid at sabay-sabay nang umiti na para bang may alam silang hindi alam ni Killian. Kasi masyado ka-obvious pa. Kapag nandyan si Mommy, parang di ka mapakali. Tapos lagi kang nandyan para tulungan siya. Kahit nga sa mga maliliit na bagay. Tapos nakikita ka pa naming nakatitig sa kanya. Oo nga, alam namin yan kasi ganyan na ganyan kasi si Raid sa crush niya. Nanunukso niyang sambit na kinalaki ng mata ni Raid at sinuntok sa brasong kambal. Oy, wala akong crush no? Depensa ni Raid. Ano na pa? Meron no? Kaibigan ko lang mami nyo. Agad na sagot ni Killian kahit na kinakabahan sa pagiging observant ng mga anak niya. Pero hindi siya tinantanan ng mga bata. Totoo ba yan? Kasi kami, gusto namin na kayo ni Mama. Ang cool, di ba? Kung kayo na? Saad ni Raid. Tumawa si Killian at hindi alam kung anong isasagot. Paano nyo naman naisip yan? Kasi bagay kayo. Sabat ni Ryan. Tsaka pa, kita namin na mahal mo siya. Kaya kami, susuportahan ka namin. Tapos kaming bala sa diskarte. Napatitig si Killian sa rearview mirror at nakita niyang seryoso ang mga bata sa sinasabi nila. Nakangiti sila, mukhang may plano na. Pagdating nila sa bahay, sinabi ng triplets kay Killian na may espesyal silang plano. Pa, may naisip kami. Kailangan mong magdala ng bulaklak para kay Mama. Pero hindi yung ordinaryong bulaklak. Naguguluhan si Killian pero sinundan niya ang plano ng triplets. Anong klaseng bulaklak? Bukay na pera! Sabay-sabay na sigaw ng mga bata. Bukay na pera! Mama laging nagsasabi na kailangan natin ng pera. Tsaka, uso yan ngayon. Siguradong matutuwa siya kapag nakita niya. Nagulat si Killian sa ideya pero wala na rin siyang magawa. Tumatawa na lang siya habang tinutulungan siya ng triplets na buuin ang bouquet na puro papel na perang laman. Hindi man ito tradisyonal. Alam niyang ito'y isang espesyal na paraan para mapangiti si Loralie. Kinabukasan, nang dumating si Killian sa bahay ni Loralie, dala-dala niya ang bouquet ng pera. Nakita siya agad ni Loralie at nagtaka kung anong dala niya. Ano yan, Killian? Tanong ni Loralie. Lumapit si Killian at inabot ang bouquet. Eto, ang bouquet para sa'yo. Pero hindi akong nag-isip nito. Yung mga anak natin ang may ideya. Napatigil si Loralie at tiningnan ang hawak niya. Napangiti siya nang makita ang mga pera na tinupi at inayos na parang bulaklak. Bouquet na pera? Natatawang tanong ni Loralie. Hindi mapigilan ang sarili na mapahagik-hik. Anong klaseng regalo to? Nahihiyang ngumiti si Killian. Halatang namumula ang muka. Sabi kasi ng triplets, mas practical daw ito kasi. Alam nilang mahilig ka sa pera.
Lalo pang natawa si Loralie at hindi na napigilan ang sarili. Grabe kayo! Pero, oo nga, tama sila. Hindi mo ako mabibili ng totoong bulaklak. Pero, ng pera? Sigurado kikiligin ako. Napatingin si Killian sa kanya na medyo nahihiya pero natutuwa rin na napatawa niya si Loralie. So, gusto mo to? Bakit hindi? Salamat sa effort, Killian. Pero alam mo, hindi mo na kailangang magbigay ng pera para mapangiti ako. Simple lang ako. Basta nandyan kayo ng mga anak ko, masaya na ako. Mabuti naman. Pero, seryoso, Loralie. Gusto kong malaman mo, kahit anong mangyari. Kahit na ganitong setup natin, wala akong planong iwan kayo. Kontento na ako. Napatitig si Loralie kay Killian. Ang kanyang ngiti ay medyo lumambot. Alam ko yan, Killian. At salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Hindi ko man sabihin palagi, pero malaking utang na loob ko sa'yo. Tahimik lang si Killian at sa loob-loob niya, alam niyang tamang sinabi ng triplets. Mahal niya si Loralie. Pero handa siyang maghintay hanggang sa maging handa na rin ito para sa kanila. Sa malayo, nakasilip ang triplets, excited at kinikilig para sa plano nilang matagumpay na natupad. Pagkalipas ng ilang linggo, unti-unti nang nagiging mas maayos ang buhay ni na Loralie at ng triplets. Nakapag-focus na ang mga bata sa kanilang pag-aaral at si Loralie naman ay mas naging kalmado na. Lalo na't alam niyang ligtas na sila mula sa mga sindikatong gustong sumira sa kanilang buhay. Isang gabi, habang nasa hapagkainan sila, napansin ng triplets na parang tahimik si Killian at si Loralie. Hindi sila nag-uusap na gaya ng dati. Kaya, gaya ng dati nilang gawain, nagplano ang triplets na gumawa ng paraan para magkainitan ang dalawa. Ma, pa, ba't kayo tahimik? Parang may something na di namin alam, ha? Napatigil si Killian sa pagkain at napatingin kay Loralie. Ngumiti siya ng awkward. Hindi alam kung paano sasagutin ang tanong ng triplets. Si Loralie naman medyo namula, sabay inom ng tubig para hindi mapansin na kinakabahan siya. Wala. Kakain lang tayo ng tahimik minsan. Pero hindi ganon kadali para sa mga triplets. Diba, sabi mo gusto mo si Mama. Pati mo siya ligawan. Tanong ni Roman habang nakangiti ng maloko. Napahagalpak ng tawa si Ryan. Oo nga pa, we support you. We already know you like each other. So ano pang hinihintay nyo? Halos mabulunan si Loralie sa narinig. Anong pinagsasasabi nyo? Kumain na lang kayo. Pero si Killian, kahit kinakabahan, parang nakaramdam ng lakas ng loob mula sa mga anak. Hindi na niya kayang itago ang nararamdaman niya. Inabot niya ang kamay ni Loralie sa ilalim ng mesa. Nagulat naman si Loralie doon. Loralie, matagal na kitang mahal. Alam ko na napagdaanan na natin ang sobrang daming problema. Pero gusto ko lang malaman mo na handa akong manatili para sa'yo at sa mga bata. Gusto kong maging bahagi ng buhay niyo. Hindi lang bilang kaibigan o taga-suporta. Tumigil sa pagkain ng triplets. Nakatingin ng buong atensyon sa kanila. Hindi makapagsalita si Loralie. Alam niyang may nararamdaman din siya para kay Killian. Pero natakot siyang makipagrelasyon muli dahil sa mga pinagdaanan nila. Pero ngayong nakikita niyang seryoso si Killian at nakangiti ang kanilang mga anak, parang nabawasan ang takot niya. Killian, alam mo namang mahalaga ka sa akin. At sa mga bata, 'di ba? Pero huminga siya ng malalim. Sigurado ka ba? Kasi hindi madaling buhay ko. Alam mo yan. Ngumiti si Killian. Lahat ng yan, tanggap ko. Ikaw lang importante.
At kung papayagan mo ako, gusto kong makasama kayo habang buhay. Hindi napigilan ni Loralie ang sarili at ngumiti. Napansin niyang sobrang saya ng triplets na parang matagal nang hinihintay ang sagot niya. Oh, sige na nga. Pabirong sagot ni Loralie, pero ang mga mata niya ay puno ng saya. Tingnan natin kung kakayanin mo kami. Sabay-sabay na nagtalunan ang triplets mula sa kanilang upuan. Sumigaw ng Yes! habang pumapalakpak. Finally! Nakuha mo rin pa! Tawa ni Ryan habang nakayakap kay Kellyanne. Oo nga! We know you could do it! Dagdag ni Roman. Ano kaya? Wedding na next? Biro ni Raid. Napahagalpak ng tawa si Loralie habang yakap-yakap ang mga anak. Relax lang kayo. Ang dami niyong alam. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam ni Loralie na tama ang nararamdaman ng mga triplets. Ang buhay nila ay nagbago na ng tuluyan. Hindi lang siya nakaligtas sa lahat ng panganib. Nahanap din